Magandang araw! Tayo nang pag-aralan ang kahalagahan ng katangiang heograpikal ng bansa. Gawin natin ito mga bata, tama o mali. Makinig sa sitwasyon na aking ibibigay. Itaas ang kamay kung ito ay tama o mali at ipaliwanag kung bakit. Handa na ba kayo? Unang sitwasyon, pagtapon ng basura sa ilog. Ang sagot ay mali. Ang pagtapon ng basura sa ilog ay nakakabaho at nakakamatay sa mga hayop sa ilog. Ikalawang sitwasyon, pagtatanim ng puno. Ang sagot ay tama. Ito ay nakatutulong sa hangin at nagbibigay ng lilim. Ikatlong sitwasyon, pagtitipid sa tubig. Tama, mahalaga ang tubig. Dapat itong tipirin. Ikaapat, pagsusunog ng basura. Mali! Ang pagsusunog ng basura ay nagpaparumi sa hangin at nakakasama sa kalusugan. Ikalimang sitwasyon, paggamit ng eco bag o eco-friendly na bag. Tama! Nakakatulong ito para hindi madagdagan ang basura sa ating paligid. Ano ang likas na yaman? Ang likas na yaman ay mga bagay na nagmumula sa kalikasan. Hindi ito gawa ng tao. Halimbawa, kagubatan, karagatan at ilog, kabundukan, mga hayop at isda, mga halaman. Bakit mahalagang pangalagaan ang likas na yaman? Dahil dito nanggagaling ang marami sa ating pangangailangan tulad ng pagkain, malinis na tubig, kahoy para sa bahay at kasangkapan, halamang gamot, at hanap buhay ng maraming tao. Ano ang mangyayari kung hindi pangangalagaan ang likas na yaman? Kung hindi nating pangangalagaan ang likas na yaman, masisira ang ating kapaligiran. Mawawalan ng tirahan ang mga hayop at halaman. Madudumihan ang ilog at dagat kaya magkakasakit tayo. Magkakaroon ng baha, tagtuyot, at iba pang sakuna. Apektado rin ang ating pagkain, kabuhayan at kinabukasan. Paano natin ito pangangalagaan? Una, magtanim ng mga puno. Magtanim tayo ng puno para sa malinis na hangin at iwas baha. Ikalawa, huwag magtapon ng basura kung saan-saan. Itapon ang basura sa tamang lalagyan. Ikatlo, magtipid sa tubig. Isara ang gripo kapag hindi ginagamit. Ikaapat, mag-recycle at gumamit ulit. Gamitin muli ang mga bagay na pwedeng i-recycle at panatilihing malinis ang kapaligiran. Maglinis ng paligid para sa isang ligtas at malusog na buhay. Mga bata, sagutin natin ang mga tanong. Ano ang nakikita ninyo sa larawan A? Ano ang nakikita ninyo sa larawan B? Aling kapaligiran ang mas ligtas at maganda? Bakit? Ano ang maaaring mangyari kung patuloy nating pababayaan ang ating kapaligiran?
Paano natin mapapangalagaan ang ating likas na yaman? Sa malinis na kapaligiran, sariwa ang hangin, malinis ang tubig, at ligtas ang mga tao at hayop. Sa maruming kapaligiran, may basura, polusyon, sakit, pagbaha at pagkasira ng kalikasan. Mga halimbawa ng likas na yaman at bakit ito mahalaga. Kagubatan. Ang kagubatan ay tahanan ng maraming halaman at hayop. Dito rin tayo kumukuha ng kahoy na ginagamit sa paggawa ng bahay, mesa at iba pang kasangkapan. Tumutulong din ang mga puno upang maging malinis ang hangin at maiwasan ang pagbaha. Karagatan at ilog. Ang karagatan at ilog ay nagbibigay sa atin ng isda, hipon, alimango at iba pang pagkaing dagat. Dito rin tayo kumukuha ng tubig na mahalaga sa ating pang-araw-araw na gawain. Kabundukan. Ang kabundukan ay may maraming puno, hayop at halamang gamot. Dito rin nagmumula ang maraming bukal at ilog. Kapatagan. Ang kapatagan ay malawak at patag na lupain. Dito nagtatanim ang mga magsasaka ng palay, mais, gulay at iba pang pananim. Mga hayop at halaman. Ang mga hayop at halaman ay bahagi ng ating likas na yaman. Ang mga halaman ay nagbibigay ng pagkain, gamot at oxygen. Ang mga hayop naman ay nagbibigay ng pagkain at tumutulong sa kalikasan. Tandaan natin, ang likas na yaman ay tawag sa mga bagay na nagmumula sa kalikasan at hindi gawa ng tao. Mahalaga ang mga ito dahil nagbibigay ito ng pagkain, malinis na tubig, materyales para sa bahay, halamang gamot, at hanap buhay. Kung pangangalagaan natin ang ating likas na yaman, magkakaroon tayo ng malinis na kapaligiran, sapat na pagkain at magandang kinabukasan para sa lahat. Para sa pangkatang gawain, unang pangkat, tukuyin at sabihin. Tingnan ang mga larawan at tukuyin kung alin ang likas na yaman. Sa ikalawang pangkat naman, mabuti o di mabuti. Suriin ang mga larawan at tukuyin kung ito ay mabuti o di mabuting gawain sa kapaligiran. Para sa ikatlong pangkat, magbigay ng halimbawa. Bakit mahalaga ang likas na yaman sa buhay ng mga tao? Ang likas na yaman ay nagbibigay ng iba't ibang pangangailangan ng tao, tulad ng pagkain, malinis na tubig, materyales para sa bahay at gamit, nagbibigay ng gamot, at nagbibigay ng hanap buhay. Kaya mahalaga ang likas na yaman dahil ito ang nagbibigay buhay sa tao. Kung pangangalagaan natin ito, magkakaroon tayo ng malinis na kapaligiran, sapat na pagkain, malusog na pamumuhay, at magandang kinabukasan para sa lahat. Mga bata, sagutin natin ang pagtataya. Panuto, piliin ang tamang sagot.